tanghali kasi yun. Gamitin ko po guys yung opportunity na makapag content ngayong oras. Ako po guys ay papuntang Maynila. Kaso lang sumilong pa ako kasi biglang umulan. So guys, mayroon na akong nais na i-share sa inyo, lalo na sa mga nagmamaniho, mga driver, no? At sa yung mga nag-aaral pa lang mag-drive. Ang ma-share ko po guys, yung pag driver po kayo, bago po kayo umalis, kailangan po ay i-check nyo mo lahat ng ng accessories ng motor nyo. Lalo na guys yung salamin, no? Side mirror na motor yun, mahalaga po yan. And then yun po yung preno, mahalaga po yung preno. Kasi guys, pag tayo kasi nasa kalsada guys, paglabas pa lang natin, akala natin yung mga kasabayan natin sa kalsada, minsan nga mabibilis nga guys akala natin may mga preno mga yon. Kasi meron talagang mga driver guys na di mawasan, sila po ay nagmamadali. Mayroong mga emergency. Hindi po natin alam kung saan yung kanilang mga ruta na papuntahan. Iba ay bigla na lang lumiliko na walang signal light. So guys, yun po yung ay unahin po natin yung preno guys, kasi meron dyan sumusulpot. Tapos tayo naman ay nagmamadali rin, iniisip nila na tayo po ay nagipagkarirahan. So iniisip naman natin din guys na okay yung kanilang preno kasi ang bibilis manakbo. So yun pala guys, wala pala mga may preno man, mahina yung kagat ng preno. Tapos akala natin, pag biglang may tumawid, akala natin guys na pag nagpreno sila, akala natin guys na kaagat yung preno nila. Yung pala, ang hina na yung preno. Minsan meron kasi guys na naranasan ko guys, pag ang bibilis, tapos ang sabi daw nagpreno. Pero sa takbo guys, aking na-experience takbo guys ay halos apat na dipa, tatlong dipa guys bago nagpreno yung mga motor nung aking pong sinusundan. Kaya madalas guys, ganyan yung mga kasabayan natin. So nag-aakala tayo na may preno, yung pala wala din mga preno. Ang iba, ang hina ng preno. Kaya pag ganyan guys, at binuntutan natin, lalo na kung hinahabol mo pa, magka-disgrasya talaga guys. Kaya yun po yung problema guys sa pagmamaniho. So kailangan po tayo alert, saka aware tayo sa kasabayan, mga sinusundan. Sa side mirror po natin, nakikita po natin, mayroong ang bibilis manakbo. So pag ganyan guys, di naman rin kayo na pumadali. Kaya mo na ang overtake para iwas disgrasya. Kasi guys, tandaan natin yung buhay natin, isa lang yung buhay natin. Kailangan natin pakaingatan kasi once na tayo madisgrasya, lalo na kung may pamilya ka, kawawa naman yung pamilya mo, no? Yung mga anak mo na nag-antay, yung misis mo, di nila akalain na disgrasya na ka pala guys. So magulat na lang yung pamilya mo na yung pala nasa ospital ka na, o kaya naman tinakbo ka na sa sa morgue. So tinakbo sa ospital, tapos di na umabot sa ospital, wala na misis mo. Siguro mayroon pa nga iba dyan guys, ang iba ay siguro sa panahon ng pandemic baka nakremit na guys bago nalaman ng miss, nakremit na So hindi po natin alam guys yung mga pangyayari, so kaya dubli ingat po tayo. Tapos yung sa side mirror guys, makita mo rin sa side mirror, napakahalaga rin yun sa side mirror. Guys, mayroon ako kasabayan guys na parehas nagmamadali ako, siya rin nagmamadali. So nakita ko guys yung sinusundan ko guys, talagang hindi siya po nagpipreno, nakita ko sa side mirror. Kaya nung ako ay kakaliwa guys, huminto ako kasi alam ko na overtake talaga siya guys. Ako kakaliwa. So tama lang guys, nung pagpreno ko guys, tumama sa side mirror ko, basag-basag yung side mirror ko guys. So ibig sabihin guys, hindi ako aware dun sa aking side mirror,
sigurado guys, parehas kami pupulutin guys sa ano, kalsada. Swimming kami sa kalsada. So ganun kahalaga guys yung ano, side mirror. At saka isa pa guys, sa gabi, lalo na sa mga motorista, mga driver na papasok kayo sa lugar na hindi nyo kabisado, mayroon kayong hinahanap na address o kamag-anak na hinahanap, hindi po natin iwasan magtanong. Ako naranasan guys, magbiyahe ako ng 6:30 ng gabi. So papasok na mag-alas 7. So dahil first time ko guys sa lugar, so nagtanong ako. So yung sagot naman sa akin guys, ako daw ay kakanan. Pagdating ko sa intersection, kakanan. Nag-try pa ako ng isa na magtanong, ganun pa rin ang instruction sa akin, kakanan. So di ko alam guys kung nagkasundo sila, pero sinunod ko guys yung kanilang instruction. Mag-alas 7 ng gabi, sinunod ko yung instruction nila. So pagdating nga sa intersection guys, kumanan nga ako. So nung ako kumanan guys, maya may sumunod na sa akin. Kaya ako guys, nagmamadali ako. Hindi ko alam guys na yung sumusunod sa akin nagwangwang. Akala ko guys ay ambulance. So akala ko ambulance, hindi ko naman makita sa side mirror na kung ambulance yun dahil yung sinag ng ilaw ng mga sasakyan. Di na rin makita guys sa dilim. So mga ilaw rin nakikita. So akala ko guys ay ambulance, so tuloy-tuloy lang ako. Yun pala guys ay inahabol ako ng patrol. Patrol pala yung mahabol sa akin. Tapos maya-maya ay parang may parang nagpaputok yata ng isang beses yun. Hindi ko alam kung ano yung pumutok eh. Nung malaman ko guys, maya nasa ano na ako sa toll gate. So nalaman ko dun guys na yun pala ay ano, Inlex pala yung napasok ko guys. So humingi na lang ako ng sorry. At yun guys, nangyari ay dahil violation. So tinanggal yung aking ano, yung aking plate number. So ganun guys ang ano, mga experience natin guys sa ano, kalsada. So ingat lang talaga guys sa gabi. So double check lagi sa gabi guys. Yung pinapasok nating kalsada kung tama pa yung ano, binabaybay nating kalsada. Baka maya ay disregard traffic sign tayo, meron tayong violation. So pag hindi natin sure guys na ating papuntahang address, mga intersection na papasukin, hinto muna tayo at saka tanong tayo ng tanong. Huwag tayo magsawang magtanong, 3 hanggang 5 kung sure yung ating papasuking ano, lugar guys. So yun guys, yung may share ko sa inyo guys para tayo magmamano. Okay, so God bless.